Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway. Sumumuya ako. Gusto ko lang po i-share yung goodness po na ginawa po ni Lord sa akin. Meron po akong childhood bad experience na continuously nangyayari po sa buhay ko. And then, dito lang po yan, may gabi po. Ano po ni Ma'am Kat dito? Last Sunday po, before po pumunta dito, nag-chat po sa akin si Ma'am Cathy. Pinapapunta niya po ako dito. And as in, seryoso po, gusto kong pumunta. Lalo na po sa time na nag-chat po siya sa akin. Kasi at that moment, gusto ko, sinasabi ko po kay Lord, please, Lord, yakapin mo ako, hindi ko na kaya, pagod na ako. Kasi iniisip ko po nun, bakit parang ang special child yata ako. Kasi wala bata, na-experience ko siya hanggang ngayon. Like, bakit ganun sila? Mahal nila ako pero ba't parang pinapakita nila sa akin na hindi ako, kailangan ko masaktan kasi nga, pamilya kami, ganyan. Yun po. Pero after days, kahapon, sobrang saya ko kasi naririnig ko po yung bad experience na yun na biglang bumaliktad po siya. Bad experience to good experience kasi dahil po doon may na-realize po yung mga tao na kasama po doon sa experience na yun. Like, dahil po doon na-realize po nila na mahal po nila yung isa't isa and then hindi po yung malata. Yun po. Thank you po. Parang pangit pero maganda. Nagpapasalamat lang din po kay Lord kasi nung time ko na hindi po talaga mahilig magsipahin. Yun nga po dahil nung nakaraan po, nung nakasama ko po yung bayaw ko ito po si Justin. Na nung una po kasi yung bayaw ko, binibigyan niya po ng mga Bible verse kapag na daw po kasi alam po ng family pa sa mga trabaho din po. Then one time, nagatik po ako. Nalulong po ako sa bisyo na sigarilyo, alak, ganun po, vape. And nung nakasama ko naman po si Justin sa may bayaw ko, isama niya po ako dito sa pagsisipa ko. Unti-unti ko na rin naman pong nalalayo. Nagpambisyo po. And nagtiringo po kay Justin. Thank you, Mari. And yun lang naman po. Thank you po. Although dito, hindi namin kayo pinapawalan sa bawat mga bisyo kasi ako wala namang gumawal din sa akin. Basta bigla na lang siya para siyang unti-unti habang nagpapatuloy ako sa Panginoon para siyang kalistis na natatanggal sa isa. Hindi man ganun ka-perfecto yung buhay ko pero nung nagpatuloy ako sa Panginoon ay nakalaya. No? Actually, ang bisyo at kagaya ng alak, di naman masarap yung alak, di ba? Pakit nga eh. Di ba, no? Ang sakto, yung sigarilyo. Hindi naman mabango yung sigarilyo. Pero ngayon, hindi ko kayo babawanan kasi hindi ko trabaho yung magbago ng buhay. Si Lord ang magbabago ng buhay. Kaya ang ano lang natin ay magpatuloy kayo sa Panginoon. And then, time will come na kayo na rin ang makakapansin sa sarili nyo na merong nagbabago. Kahit pa unti. Hindi man ganun ka-perfect. Kaya sa amin, kahit doon sa amin, hindi ko sila sinasay, magbago ka, naninigal ko hindi. Pero sila na rin, later on, pagka sabi nila ay nawawalan na sila ng ano yung panlasa, yung parang
bagay yun kasi magkano ang sigarilyo ngayon? Kuya Rick, magkano ang sigarilyo? Ha? Amin po. Isang kaha? O, 50 ano? Subukan dito. Nakakailang kaha sa isang araw? Isang kaha. Sabihin na natin isang kaha, 50 pesos. 50 nga, baka mura yun. Kasi alam mo, mahal na suro. Depende sa brand. 160 kami. Okay, ganito ha. 50. Kung nakakaisang kaha ka pag isang araw, ilang araw sa isang buwan? 30 days. No? 30 days times 50 pesos. Magkano siya? Pag inipon mo siya. 1.5. 1.5 times 12 month. Magkano na siya? Ha? 18,000. Nakabili ka na ng iPhone mo. Diba? So, may malaki siyang factor sa buhay natin na may tinutulong siyang maganda. Although, kasi ako dumating ako sa bisyo kaya hindi ako galit sa inyo. Hindi ko kayo babawalin diyan kasi sa akin nga, sabi ko nga lagi sinasabi, ang Diyos ang bumago ng buhay ko, hindi yung pastor. Kaya sa akin, pag may nakakagawa ko ganyan, hinahayaan ko lang. Kasi alam ko, time will come, makakalayan. Kasi meron po tayong kapatiran sa Cavite, nung nagpapastor pa ako doon, at ninong siya ng anak ko ng bunso. Siya ay retired US Navy. So from US, umuwi na siya ng Pilipinas. Sabi niya sa akin, alam niyo, kung manigarilyo siya, kung manigarilyo siya, hindi kaha. Yung tinukwento niya sa akin, yung isang gano'n, ano ba tama? Ring. Kaya niya ubusin yun mula umaga hanggang gabi. Ganun siya matindi. At pag nakausap niyo nga siya, medyo parang bulol na siya kasi yung dila niya parang matigas. So, meron pa totoo na sa buhay niya, nung ganyan din, umaatin natin siya. Napadaan lang siya actually. Nagtutugtugan kami, nasa clubhouse kami, nagtutugtugan kami, napadaan siya, umupo siya. Nakinig siya. At nung nakinig siya, parang may, sabi niya, parang may nangyayari sa loob niya, inulit-ulit niya. Hanggang dumating yung time na naging seryoso na siya, na lagi siyang umatin, pero may bisyo pa. At dahil mahilig siyang tumugtog, meron kami mga drums doon, meron kami brother, basta pwede bang pag-aral akong tumugtog? Matanda siya sa akin, ano? Tinuruan namin tumutugtog-tugtog hanggang dumating yung pagkakataon na tuwing midweek service, Wednesday, siya yung pinapaupo namin doon sa drum set. Tumutugtog siya. Siya ay nagtatrabaho sa Philippine Airlines. Sabi nung kasama kong pastor, kasi naamoy siya, amoy si Grego. Kaya pastor, huwag mo nang patugtugin yun kasi nag-division. Sabi ko sa kasama kong pastor, ba't ko siya babawalin? Kasi nakakausap ko personally. Yung kapatid na yan. Marami siyang kinukwento sa akin na nagbabago sa buhay niya. Sabi ko doon sa kasama kong pastor, kung gusto mo, ikaw magsabi. Hindi ako. Kung gusto mo siyang magpatugtugin, kahit ang tingin nga nila ay parang, ay, nag-division pa ito, hindi pa siya pwede. No? Sabi ko, hindi ko siya babawalin na tumutog. Yun yung bakit. Kasi ang patuto niya asay, mula doon sa isang ring ba yun? Unti-unti, dumating yung time, sa loob ng isang araw, isang kaha na lang yung nauubos niyang sigarilyo. May nagbago ba? Malaki. Ibig sabihin, walang bumabawal sa kanya, walang nagsasabing masama yan, pero siya kasi alam yun na hindi naman makakabuti sa kanya. Alam yun, dumating yung time na hindi na kaha, kundi stick na lang sa isang araw. Para sa akin, sabi ko, yun yung pinakamagandang nakita kong bunga ng kanyang paniniwala. Na walang bumawal sa kanya, pero nagbago siya. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, dito po, ay tinatanggap natin dito yung lahat ng klase ng tao
lahat, kung anumang kasalanan meron ka, kung anumang bisyo meron ka, open ka dito kasi ang Diyos, lagi siyang merong panibagong bukas upang ikaw ay bigyan ng panibagong pag-asa. Amen. Kaya magkakapatid po tayo, dito po, talagang hindi nyo akong maririnig na mangangaral patungkol sa kung ikaw may kasalanan na magbago ka pala kung ang masasabi ko lang po dito, yung Kristong bumago ng buhay ko, yun yung ipapakilala ko sa inyo. Amen. Kaya ang ano lang po natin ay magpatuloy lang po kayo, matin kayo ng matin, dumalo kayong dumalo, at ang isang araw makikita nyo masayang-masaya na yung buhay. Merong magbabago. Amen. Katulad ni Kuya, ano pangalan? Hindi ko masinabi sa mga pangalan. Michael. Okay, ito ba? Salamat kay Bestie. Bestie nga ba? Kay Bestie. Ha? Justin. Justin. Kala ko Bestie. Diba? Best of friend. Kaya, salamat sa buhay niya, no? Kasi nayayaan niya. Yung mabuting kaibigan, alam niyo yung kaibahan ng mabuting kaibigan sa mabuting kaibigan. Alam niyo ba yung difference ng diba, no? Pag yung mabuting kaibigan may problema ka, yayain ka niyan. No? Dadaan lang kayo sa ibabaw ng tulay. Pero yung mabuting kaibigan, pag may problema ka, dadalhin ka niya sa ibabaw ng tulay para kumalo. Alam mo ba rin, binasted ako ni ganito. Ay, madali lang solusyon diyan, Sare. Piktik. Diba, magpiktik, tumalong sa tulay, uminom ng lason, magbarin, magsaksak. No? Yun yung mabuting kaibigan. Pero yung mabuting kaibigan, lalo na't nasa Panginoon, pag may problema ka, sasabihin niya, Brad, request na sa barangay, malaking problema. Kasi hindi mahagilap si Neo. Hindi mahagilap. Bisa, kapitan na lang eh. Wala. Amen? So, kasaysayan ng Pasko, lagi nating iisipin na bakit ba mayroong Pasko. Although ang nagpasimula nito ay sa history ng Christmas, hindi talaga mga Christian o alagad ng Diyos, disipulo ng Diyos na sila. Sineselebrate na po nila ang Christmas noon during that time, yung birthday ni Jesus, pero hindi Christmas siyempre ang tawag. Birthday lang. And then, nasuppress po sila ng history, sabi ko doon, ang nagahari kasi noon ay mga taong kalaban ng Diyos, kalaban ng Panginoon. Kaya, na-pin down yung pag-celebrate ng birthday ng Christmas. Pangalawa, minsan pinag-iisipan ko, hindi kasi nasulat sa Bible pero ito yung inisip ko lang. At hindi ko rin naman sinasabing ito'y tama, hindi ko rin sinasabing ito'y tama. Pero ito'y isang malayang pag-aaral upang kayo makapag-isip. Bakit hindi December 25 ang sinulat sa Bible? Una, iba kasi ang kalendaryo ng mga Hudyo. Ano po? Yung kalendaryo kasi natin, kung hindi ko na-research kung sino nag-invento niya, iba talaga. Kaya kung susundan natin talaga yung malalim na pag-aaral niya, kailangan bumalik tayo sa history ng Israel. No? Bakit hindi siya December 25? Kasi ang speculation diyan or analysis ng maraming nag-aaral, yun nga, kagaya na sabi ko last Sunday, na nagpapastol ng magdamag sa gitna ng parang yung mga pastor. Pinapastolan yung mga tupa at kambing. Sa kanilang kasaysayan ay sa pag-aaral, hindi pwedeng ilabas ang kambing o ang tupa sa panahon ng taglamig. Kasi maaaring sipunin, uubuhin, at magkakaroon ng sakit. Kasi taglamig eh. Pero sa atin, tuwing taglamig at nararamdaman yung lamig, ang una agad nating naiisip, Christmas, Pasko. Kaya lumaki tayo na nasa paniniwala na ang Pasko talaga ay panahon ng taglamig. Pero pag sinuri natin ang Bible, hindi siya taglamig. Kasi never nilang ilalabas yung mga tupa nila. Nasa parang sila, no? Kaya nga nakita nila ibig Queen eh. Di ba? At
napagtanungan sila ng tatlong matatalinong tao, wise men. Mago ang sabi. 3 wise men. And then, sabi niyan, kung taglamig noon, ang mga tupa, ang mga kawan, nasa pural lang, nasa kulungan. Doon para hindi sila namigin. Now, kung ang Pasko ay taglamig, bakit nasa parang yung mga pastor? So, meaning to say, ang kapamanakan ni Jesus ay hindi talaga taglamig. Maaaring siya ay summer. Kaya nasa labas sila. Kaya lang, tayo po ay nakagisnan na natin na tuwing maglalamig, Pasko. No? Hindi na natin mabawi. Ngayon, halimbawa, pinanganak siya ng April, May, September. No? Kasi may mga tagaraw yan sa panahon na yan. August, may mga tagaraw doon. Paano mo naman isa-celebrate kung ikaw lang yung mag-isa? Halimbawa, nag-celebrate tayo dito sa church natin. O sige, September 25, Pasko. Magmumukha tayong sirang ulo nun, tama? Kaya sa atin, ganito na lang. Hindi yung date ng December 25 ang sineselebrate, hindi yung essence. No? Yung meaning, yung spirit, na mayroong isang Kristong ipinanganak para sa atin. Di ba? Yung masakit, birthday ni Jesus, pero ang bida, sinong bida? Tayo ang bida. Minsan si Jollibee ang bida. Bida ng saya. Minsan si Santa Claus. Si Santa Claus ang pinag-isipan ko mga kapatid eh. Subukin natin mind, ano muna. Pag sinabing Santa, feminine or masculine? Pag sinabing Santa, babae ba o lalaki? Babae. Pakisagot po ng malakas. Pag sinabing Santa, babae ba o lalaki? Ngayon Santa Claus. Ano ngayon ang identity nitong Santa na ito? Diba, no? Napag-isip-isip nyo na ba yan noon? Hindi. Kasi nag-adapt tayo doon sa nakagisnan natin, Ngayon, dito tayo sa church, talagang dito binubusisi. Kasi dito gusto natin yung totoo lang ang Hindi ba naisip lang? Bakit itong lalaking ito, ang tawag sa kanya ay Santa? Dapat Santo or Saint. Pag sinabing Santa Clara, babae o lalaki? Definitely, feminine, babae. Pero pag sinabing Santa Claus at ang portrait ngayon, lalaking may balbas eh. Bakit siya sinawag na Santa? Doon pa lang may mali na. Pakita nyo hindi natin inalam. Basta nakagisnan natin, sumabay tayo sa agos, sumabay tayo sa usok. Doon pa lang may problema na. Baka si Santa Claus mismo hindi niya alam kung lalaki siya o babae siya. Nakuha niya? Natututo ba kayo? Diba, iba rito, kumbaga, mabusisi. So kung hindi malinaw yung identity ni Santa Claus, iiyanan niyo pa ba? Kapag Pasko, nakadamit ka ng red, nakasuot ka na, hindi natin tinutuloy sa pinag-aaralan lang natin. Kung hindi malinaw yung kanyang identity, bakit mo ngayon gagawin? Okay, nagkakaintindihan mo ba tayo? Nakuha natin ito? Bakit natin gagawin? O ngayon nga sa Facebook, may nakita ako. Wala nang dyan si Santa Claus. Payag na si Santa Claus. Sabi ganina ni Ate Isa, atik. Pumayag na si Santa Claus. Atik na kasi si Santa Claus.
Los, kaya wala nang gate na dumarating, kaya pabiro lang, no? Kaya pa na walang gate nang dumarating, ibinibili niya ng drugs. Kakaawa naman ang Pilipinas. Daming addict na yun, nakakatakot na naman ang Pilipinas. Hindi ka na safe. Although nung panahon ni Digong, kaya tingnan natin, ano? Hindi ako makatigong, hindi ako makamarcos, hindi ako makaleni, maka-Jesus ako. Amen, malinaw po ba yan? Kaya doon lang tayo sa tao. Nung panahon ni Digong, marami ang nasasabi na marami ang namatay. Marami akong nabalitaan doon at nakikita lagi sa balita na marami talaga namamatay. Mga adik, mga user. Pero wala akong nabalitaan namatay sa hold up. In-hold up ng cellphone. Bakit? Matakot kasi ang mga hold up or that. Kaya na makakapaglakad ka sa Maynila nun. Di ba? Yung Divisoria na yan, yung Rizal Avenue na yan, nakakatakot maglakad yan. Sa Quiapo, pag kayo po ay, sorry sa salita sorry dito sa word, kapag kayo po ay aang-aanga, yung Pasay na yan. Pag upo mo ng bus, wala ka ng pangbayad. Ganun sila kabilas. Si Mrs. Isa sa Pasay, lalakad siya madaling araw ganun. Nagulat siya, may nalaglag sa may tumama sa paa niya. Kaya lakad siya. Alam pala yung pendant pala nung pendant ng vendas niya, yun pala yung nalaglag. Ibig sabihin, nakuha niya. Oo. Ganun kagaling. Pero nung si Digong, tawag nga nila yung Digong, hindi pinano si Digong lang. Basta pinong nung panahon ni Duterte, nawala yung mga kasi may threat. Pag hindi kayo umayos, sabi niya, may kalalagyan kayo. Hindi naman pinapatay kundi umayos ka. Ikaw, adik, magbago ka. Pag hindi ka nagbago, may kalalagyan. Actually, kung pag-aaralan natin doon, hindi si Presidente Digong ang pumatay doon, kundi yung mga adik din pulis ang bumibira doon sa... Kasi siyempre, bataan niya yun, siyempre, kaysa ikanta siya noon, unahin niya na ang gobyerno. Ganun ang nangyari. Kaya lang, kasi Presidente ka, sa iyo lahat ng blame. Kaya hanggang ngayon, hinahabol. Di ba? Bakit hindi ang habulin nila ay mga ng rape, mga pumatay, sampakang ninakawan ng cellphone, ang estudyante, hinaplotan ng cellphone ng ayaw bigay, sinaksak. Wow. Ang dami na namang ganyan. Panalangin ng Pilipinas. Ba't ba tayo ng punta ron? Balik tayo. Pasko. Santa Claus, hindi malinaw yung identity. Kung gano'n ang Pasko natin, ididiwan pa ba natin? Siya ka mismo may problema eh. Why not? Na sabi ko nga po sa inyo, hindi yung date ang mahalaga ay yung spirit, yung dahilan bakit merong isang Kristong ipinanganak. Pangalawa, bakit hindi December 25? Walang exact date na na-record sa Bible. Pinag-aaralan ko po siya mabuti, I believe, na siguro for the safety ni Jesus. Kasi si Herodes, during that time, alam natin yung kwento na nagpasa na natin. Alam na natin yan. Na itong tatlong wise men, dumaan muna sila kay Herodes at tinatanong nila, saan yung hari ng mga Hudyo? Sabi na kasi si Jesus yung nakaprophesy, nakahula na ipapanganak na magiging hari ng Israel. Eh si Herodes noon, siya yung hari. Kaya sabi niya doon sa tatlo, sige hanapin nyo
pag nakita niyo, bumalik kayo rito para makasamba din naman ako sa kanya. Sabi ng three wise, where is the king of the Jew? Sabi niya, we have come that we may worship him. Sabi ng tatlo, may dala kang regalo. Oh, ganun ba? Sabi ni Herodes. Sige, pag nakita nyo, balikan nyo ako. Sasamba rin ako. Parang pag tinignan mo, parang maganda yung motibo. Pero deep inside, at the back of his mind, pag nakita nyo yan, papatayin ko yung Jesus. Bakit? Bakit, Petret? Kasi ayaw ni Herodes na as hari ay mapalitan siya ng ibang hari. Ito pala yung magiging hari. Papatayin ko na ito para hindi siya makaposisyon. Minsan sa politiko, ganyan, di ba? Para huwag ka lang mapalitan sa posisyon mo. Kailangan patayin mo yung kalaban mo. Parang political din pala noon. Kaya minsan inisip ko, siguro ewan ko, pag-isipan natin. Isa yun sa dahilan bakit hindi ni-record yung exact date ng kapanganakan ni Jesus. Para maingatan si Jesus as a baby. Kasi merong papatay sa kanya. Ano nangyari? Bumalik ba yung tatlong matatalinong tao? Alam niyo po yung kwento? Bumalik? Hindi. Kasi nag-warning ang angel sa huwag kayong bumalik doon. Hindi totoo yung sinasabi ni Herodes. Pag bumalik kayo doon, papatayin niya si Jesus. So, ang ginawa nila, nung kapauwi na, hindi na sila dumaan, nag-iba sila ng daan. Napunta sa ibang daan. Hindi doon sa dating daan. Nag-iba sila ng daan. Nung sabi ni Herodes, parang hindi na bumalik ako. Kung nilobo ako nitong tatlo na to nag-order siya ngayon. Kaya, anong order? Patayin lahat ng sanggol. Wow! Imagine niyo po, ano ba ang panahon natin? Dahil merong isang batang pinag-iinteresan yung buhay, iniutos kayo ng presidente, patayin! Kasi magiging presidente din yan. Papalitan naman yan. Patayin yung pinanganak sa walang date eh. Basta kinumpute na lang niya, siguro mula Sabado hanggang Linggo, isang Sabado pa ulit, lahat ng pinanganak yan sa ano na yan. Patayin. Kung kayo ang magulang ng isa sa mga baby na yun, ano sa pakiramdam? Winarningan din ng Lord si Maria, si Joseph. Itakas si Jesus. See? Kaya ako isa po yan sa tinitingnan ko na possibilities na bakit hindi inalaw ng Diyos na record yung birthday ni Jesus. Kasi taong-tao siya nun eh. Pwede siya talaga. Ito na, masakit. Pag pinatay si Jesus, mga kapatid, itong si Jesus na ito ay hindi nakarating dun sa kanyang misyon, walang kaligtasang mangyayari sa atin. Ang kaligtasan, pagbabayaran natin ang sarili nating pagsisikap. Hindi na sa pamamagitan ng paniniwala. Ang paniniwala kasi ay ilalagak mo yung sarili mo doon sa tunay na nakapagligtas. Ang pagsisikap, ikaw mismo yung gagawa. Pag sinabi ng Diyos na walang absent kapag araw ng linggo, kailangan hanggat nabubuhay ka, kailangan mong pumasok ng church tuwing linggo. Makakaya ba natin yun? Hindi. Mahalin mo yung kapwa mo. Sabi, lalo yung kaaway mo. Kapatid nga natin sa naway, di ba? Kapatid nga natin, inaaway tayo eh. Yung kapwa mo panggalit sa'yo, magagawa ba natin? Mahirap yun. Kasama yan sa mga utos, 10 utos, 613 utos. Alam na Diyos, walang makatutukan. Kaya ang ginawa niya,
nagsugay na ninang o ninong nung bininyagan o nung kinasal? Yung proxy o yung talagang ina? Ha? Oo. Yung sa inyo, mind-blowing yan eh. Ha? Nag-proxy si Ate Isa. Hindi pwede si Katrina. Sino ngayon ang ninang? Sinong kumari ngayon nung sila ba? Proxy? Hindi. Di ba? Kawa niya, si Katrina pa rin. Tayong makasalanan. Dapat tayo yung mga matay. Kasi ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para ka maligtas, bayaran mo yung kasalanan. Hindi natin kayang bayaran. Bumaba sa Jesus. Nag-proxy sa'yo. Sino dapat ang magbabayad? Tayo. Merong ibang nagbayad. Nabayaran ba? Nabayaran ba? Yes, nung mamatay siya sa krus, bayad lahat ng kasalanan mo. Sino ngayon ang pinatawad? Si Jesus ba o ikaw? Si Jesus yung proxy. Ikaw yung makasalanan. Nakuha niyo? Niyo? Ganun ka po yan. At yun ang mensahe ng Pasko, mga kapatid. Jesus born to die. Amen? Tingnan po natin. Sige, slide mo natin. Sige, aktaw na natin yan. Kumain ko na yan. Sige, slide, slide, slide. Yan. Luke chapter 2, verse 7. Sabi yan, and she gave birth to her firstborn son. Sabi doon, at ipinanganak ni Maria yung kanyang panganay na anak. Si Jesus yan. Na sa pagiging tao ni Jesus, tinawag din siyang anak ni Maria. And, ano sabi diyan? Ginalot siya ng lampin. Lampin ba ginamit sa Tagalog? Tela? Okay, swaddling clothes. Alam niyo yung swaddling clothes na yan, no? Yan ay, ang kwento kasi niyan, nakaharap ng angel, yung mga pastol na tupa. Yan. Makikita niyo yung bata, binalot ng tela, at inlaid, inilagay sa sabsaban. Tatanda yung mga word na yan, ha? Swaddling clothes laid in a manger. Nilagay sa sabsaban. Labangan. Pag sinabing labangan, sabsaban, doon nilalagay yung pagkain ng mga hayop. Yan. Sabi niya, nung marinig yan ng mga pastol, alam nyo kasi yung mga mahihirap na tao noon, may phobia kapag royal blood na yung pinag-uusapan, halimbawa presidente. Tayo na lang. Pag humarap tayo sa governor, o kaya kay mayor, governor, congressman, presidente, ano yung feeling niya? Nakakatayo ba kayo ng direksyon? Titingin sa ano? Hindi ano po? Nanliliit ka kasi alam mo, malaking tao siya yung mataas ang tao. Kaya ang feeling mo ngayon, ano kayo, you are not worthy. Nahihiya kang humarap. Baka nga kahit magsalita, magka-pilipilipit na. Hindi na mo dun eh. Itong mga anghel na ito, ay itong mga pastor na ito, kapag kahari na ito nag-uusapan, lalo mapagsik yung takot ka. Ngayon ang balita sabi niyan, makikita nyo yung isang batang itapang lang, ipinanganak na magiging hari, nakabalot sa isang tela o lampin. Alam niyo yung swaddling clothes na yan? Yan yung
ng mumurahin tela na para lang sa mahihirap. Ibig sabihin, nang marinig ng mga pastor, itong batang ito ay mahirap lang. Hindi sila ngayon nakaramdam nung kagaya ng pakiramdam na humaharap ka sa matataas na tao. Ibig sabihin, ay, si Jesus pala, ka-level natin. Diba? So nagkaroon sila ng peace of mind at naniwala silang, wow, ito talaga yung magiging hari. Actually, may tinatawag na Messiah. Pag sinabing Messiah, tagapagligtas, Savior. Sabihin nga po natin, Messiah. Messiah means Savior, tagapagligtas. Marami sa panahon natin ngayon, nag-aastang sila'y tagapagligtas. At sinasabing sila'y magliligtas. Kami ang maliligtas. Sumama kayo sa amin, ligtas kayo. Pabautismo kayo sa amin, ligtas kayo. Yun ang message noon. Nagkukunwaring sila yung Messiah, tagapagligtas. Kaya kapag ka nagkukunwaring Messiah, ang tawag dyan ay Messiah. Kasi mga bulaan na Messiah dyan. Hindi yan Messiah. Iisa lang ang Messiah or tagapagligtas. Yung tinatawag na Christ. The anointed one, si Jesus. Amen. Ngayon, sabi doon, inihiga siya sa isang sabsama. Kita? Sabi ko nga po sa inyo nung last Sunday, si Jesus pinanganak na mahirap. Doon pa lang sa kanyang pagkakapanganak may mensahe ng Diyos. Ipinganak siyang mahirap para tupusin yung mga mayayaman mahirap. Christmas. Yun ang mensahe ng Christmas. Sineselebrate natin yung Christmas, hindi naman natin naintindihan kung ano yung Christmas. Ay, Pasko, ay Pasko. Pinanganak sa Jesus, hanggang doon lang, tinatinang naman. Ang birthday dapat kay Jesus. Pero nagsasaya, hindi naman si Jesus. Tingnan niyo. Kung meron kayong anak na 1 year old, 2 years old, or apo, pamangkin, nag-birthday. Yan, nag-usapan natin natin isa. Common sense lang. Pag nag-birthday yung bata, sino dapat ang masaya? Yung bata o yung bisita? Ha? Yung bata. Lalo na kung 3 years old, 4 years old, 5 years old, nakakaintindi na yan. Pero yung 1 to 2, medyo wala pa yan. Sabihin na natin 3 to 5. Hanggang 7. Diba? Nag-birthday yung bata, lasing yung bisita. Kasama si tatay. Sino kayo nang masaya? Yung bata o si tatay? Ha? Si tatay. Tama o mali? May problema, no? Dapat siya ang masaya yung may birthday. See? Pag nagbe-birthday si Jesus, sinang masaya? Si S.A. Si Robinson. Si Friendship. Si Pure Gold. Sino ba? Si Jollibee. Si McDo. Bakit? Bakit silang masaya? Maraming kita. Ubusin nila yung pera nyo. See? Yun ba ang Pasko, mga kapatid? Ang layo, no? Alam niyo ba paano papasayahin si Jesus? Si Jesus sumasaya, sabi ng Bible, kapag mayroong taong nakakakilala sa Kanya kahit isa lang. Kaya once na mayroong taong tumanggap kay Jesus at pinaniwalaan si Jesus bilang tagapagligtas, doon, sabi ng Bible, nagluluksuhan, nagtatalunan, tumatambling yung mga anghel sa langit because of one sinner na bumalik kay Jesus. Ganyan ha? Kaya, yung kasibihang araw-araw, Paskong lagi, nagkakatotoo yun kapag meron isang tao na sa bawat araw ay lumalapit kay Jesus. Yun ang tunay na Pasko. Amen. Amen natin.
Same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. Yan yung sinasabi ko kanina, na mayroong nagbabantay ng kanilang mga tupa sa kalagitnaan ng hating gabi. Kaya possible na hindi taglamig ipinanganak si Jesus. Ipinanganak siya sa panahon ng summer. Kasi ang hayop hindi pwedeng pastulan kapag taglamig. Yung kambing nga, hindi pwedeng yan eh, sisipunin. Kaya yung kambing namin doon sa bukid, inaanuhan pa namin yun. Ilalagyan ng trapal para yung lamig hindi ganun wasak. Kasi open air shoes. Okay. Tuloy mo natin eh. Yeah. Okay, slide. Ayan. Yan tayo. Luke chapter 2 verse 10. And the angel said to them, huwag kayong matakot. Ito na. Bakit kasi natatakot sila? Kasi alam nila pag hari pinanganak, ay, meron na namang mga api sa atin. Sabi nila, may hari na naman. Aapihin na naman tayo. Kaya sabi ng angel, huwag kayong matakot. Iba itong hari na to. Ang hari nito, sabi niya, ito yung mabuting balita. Dala-dala ko yung mabuting balita, news of great joy that will be for all the people. Yung tunay na Pasko, mabuti o magandang balita, great joy ang dala niya sa lahat ng tao. Kita niya pag Pasko. Lahat ba masaya pag Pasko? Nagdadalamhati nga eh. Lalo na yung mga taong walang kaya talaga. Dito sa isang bahay, tuwan-tuwa rin ta. Doon sa kabilang bahay kasi walang handa. Nakating. Gamitin yung word na, ayaw kong ginagamit ito. Nakatimang pod. Ginagamit yung may word na yan. Nakatimang pod doon sa kabilang bahay. Nakatanghod. Nagkakasayahan doon sa kabilang bahay dahil mayaman yun. Dito mahirap. Nakatingala lang sila doon. Habang nagbibidyo ito, dito naman nagdadalang hati. Wala silang handa eh. Doon pa ang isang problema. Pinalaki tayo sa kaisipan na kapag Pasko maraming handa. Kaya pag wala kang handa ngayon, hindi Pasko ang feeling mo. Tama? Aping-aping ka sa mundo. Tapos nagbigay ng ayuda sa kapitan, nilagpasan ka pa. Yung isang timbang ang laman eh, hindi ko rin alam eh. Dahil sa akong nagpasan eh. Diba no? Tapos feeling mo rin. Pero maintindihan niyo yung message ng Pasko talaga. Hindi ka nakadepende doon. Kaya dapat talaga araw-araw Pasko. Pag naintindihan na tayo. Amen. Sunod ang today. For unto you is born this day in the city of David. Ayun, yung sinasabi ko kanina, Savior, Messiah, who is Christ the Lord. So, napanggitan natin yan. Yan. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Palatandaan na niya ay makikita niyo yung batang binalot ng mumurahing tela. Isipin niyo, hari ng mga hari, King of Kings, Lord of Lords, pinanganak doon sa may puran ng hayop, inihiga sa sapsaman. Tayo ba kung may baby tayo, papayag tayo na? Hindi. Gusto mo nga yung baby mo, pahiga sa magandang, eto na. Kaya hindi pa pinapanganak, nasa dyan pa lang. Kita nyo bumibili na tayo ng gamit. Baby shower ba tawag? Ano ba tawag? Nung araw wala namang gender reveal eh. No? Ay masyado nung araw baby shower lang. At nung panahon namin nila ate ko, walang baby shower no? Basta lumabas ka, kung lalabas ka na, ihilutin ka ni Aling Tekla namang ihilot. Sabi ng marami. Ganun ang labanan noon. Ngayon social na. Hindi
Hindi pa lumalakin dyan, pinapa-gender, ultrasound. And then pag malaki na dyan, meron na yung gender reveal. Kung ano na. Ang yumayaman lang nun talaga mga mall. Doon ka bibili. Kita nyo bibili ka ngayon ng magandang higaan. Magandang damit. Samantalang si Jesus, bakit? Alam niyo yung kaya siya pinanganak doon. Actually, hindi siya umabot doon sa ano. Ini-imagine ko Ito yung yung hotel. Sabi ng history, yung hotel na supposedly, doon sila papasok. Para yun sa mga royal blood. It means, kasi si Jesus, royal blood Why? Si Mary at si Joseph galing sa lahi ni Haring David. So, kabilang sila sa royal blood. Pero bakit hindi doon pinanganak? Sabi doon puro na, Jesus. Walang taong mayayaman na gusto tumawag kay Jesus. Kaya doon pa lang sa birth, nire-reject na siya. Sinong tumanggap? Yung maruming Quran. Actually, hindi siya ipinanganak sa sabsaban. Kasi ang sabi niya, you will find a baby wrapped, nakabalot na, bago siya nilagay sa sabsaban. Then dapat sana born in a manger, hindi lying in a manger, and laid him in a manger. Nakaba niyo ba? So, ako tinitingnan ko Ito yung hotel. Maaaring dyan sa kabilang banda ay andun yung front or baka sa likod. Kasi pagtulungan, nasa likod siguro wala na silang mapuntahan. Doon na lang tayo sila. Andun, may kural ng baka doon o ng kambing. Pinanganak si Jesus. Sa tingin ko nga baka hindi umabot sa loob Dahil Kaya nung pinanganak doon, siguro hindi pa nakakapasok doon sa lumabas na si Jesus, pinalo siya ngayon ng lampin at inilagay siya sa sapo-sapan. Tandaan niyo yung mga salita niya wrap, pinasuot yung clothes, mumurahing tela, mumurahing lampin, at inilagay sa sapo-sapan. Ulit tayo lang And suddenly there was with the angel multitude of the heavenly hosts. Pinanganak na siya, nagsaya na yung glory to God in the highest, diba? And on earth, peace among those with whom He is pleased. Kita nyo ang tunay na kapayapaan ay doon lamang sa mga taong makikilala sa Jesus. Yun yung kinalulugdan. Kaya sabi ko kanina, accepted in the beloved, si Maria, pinagbuntis niya ng 9 na buwan, tinawag siyang highly favored, bukod na pinagpala. Ikaw, ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, verse 6, dinadala mo si Jesus hindi sa sinapamurahan kundi sa puso, habang buhay, bukod ka rin pinagpala. Yung word kasi accepted, highly favored, 2 beses lang siya ginamit sa Bible. Ginamit siya kay Maria, yung pangalawa, ginamit doon sa mga taong tinanggap si Jesus sa kanilang puso. Nakawa niyo po? Kaya sabi doon, andun yung kapayapaan. Okay, sabi niya, sunod at ibig. Ayan. Nakikita niyo ba sa monitor? Tingin sa monitor. Ito yung itsura ng sabsaban o labangan. No? Matapos balutin si Jesus sa Israelian, diyan siya nilagay. Kaya alam niyo ba, kung mapupunta tayo ng Israel, sabi ko nga, isa sa pangarap ko, makarating ng Israel. Gusto kong makita kung saan siya inilagay, saan siya namatay, saan siya nag-pray, gusto kong saan siya binautismohan. Gusto kong makita yun. At marami. Ito naman yung klase ng libingan sa Israel. Diyan inilagay si Jesus nung namatay na siya. Balik mo ate Beck. Yan. Nakita nyo kasi balik mo doon sa ano. Yan. Papansin nyo, mahawig, parehong bato. Yan o. Parehong bato. Yan isa bato. Kaya anong message ng Christmas? Si
Si Jesus ay pinanganak sa totoo lang para mamatay. Jesus born to die for us. Para sa atin. Ano pa ba ng tao yan ngayon? Ano ba ng mga bata yan tuwing December 25? Basta nalala, Pasko. Kaya lumayo doon sa essence. Sa mensahe sa diwa ng Pasko, wala talaga yung diwa ng Pasko. Kaya akong tatanungin nyo, dapat pa ba sa ipag-celebrate natin ng Christmas, December 25? Ang sagot ko niyan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa'yo kung paano mo siya i-celebrate. Pero for me, gusto ko siyang i-celebrate in a way, in a Christian way, in a Bible way. Amen. Mas masayang magpasko pag naiintindihan mo bakit mayroong Pasko. Tuloy tayo natin. Mark 15 verse 46. Ito yung panahon na kung saan namatay na si Jesus. Gusto niyo And Joseph bought a linen shroud and taking him down, wrapped him in the linen shroud. Yung salitang wrap in a linen, yung salitang linen, ito na po. Yan ay mamahaling tela na ginagamit lamang para sa mga royal people. Kasi niya, nung namatay siya, mumurahing tela. Nung pinanganak siya, nung nabuhay siya, nung namatay siya, mamahaling tela na. Ano mensahe? Ano niya? And laid him in a tomb. Napansin niya yung pinapatandaan ko salita sa inyo kanina? Yung isa, laid him in a manger. Yung una, nung baby Jesus, binalot ng mumurahing tela at inilagay sa sabsaban. Itong Jesus, nung namatay na siya, binalot ng mamahaling tela at inilagay din sa isang libingan. Bakit pareho siya? That was the message of Christmas. Jesus was born to die for us. Kaya nga yung papagat natin last Sunday, Christ for the Mass. Si Kristo para sa madla. Christmas. Malayo, yung nakabis na natin paniwala. Wow. Gustong iparating ng Panginoon itong mensahe nito sa akin. Na meron isang batang may pinanganak na mahirap. Tandaan niyo ba yan? Pero namatay siyang mayaman. Kaya, damit ng hari. Pag binasa niyo yung istorya, isang turo ko din sa inyo. Pag binasa niyo yung istorya nung si Jesus ay nakapapako na sa krus. Kung natatanda niyo yung pasan-pasan niya yung krus, nilalapit siya, padadapa siya, and then nung nakabitin na siya sa krus, sabi doon, kinubad yung kanyang balabal niya at nagkarakrus yung mga soldier. Alam nyo bakit yan? Kasi mamahalin na damit yung nakasuot kay Jesus. Inubad na naman sa kanya. Yung gamit-ari. Kaya ang tutulong nangyayari sa krus, mga kapatid, nung nakapako siya sa krus, wala siyang damit. Hindi kagaya nung nakagis na natin na pinatirang, diba? Pinatirang bahag. Sa Bible, wala siyang damit. Kita siya, wala. Para siyang kung sa UP. Anong mensahe? Si Joseph, doon sa gulong diba? Kasi siya yung picture ni Jesus. Papatayin siya ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang panaginip na nangyayari. At nagsiselos sa kanyang mga kapatid, yung ginawang kapatid, yung labing isa na lahi ni Israel. Panglabing dalawa si Joseph, ikagawal ng treasure. Yung labing isa, nagkunay, nagkaisa sila na patayin si Joseph. Inihulog sa balon. Habang nakahulog sa balon, mamatay ka na doon. Pag di kayo na, kung
Malong doon, malalalim. Kuha na ng tubig yun sa Isya. Ay, kapatid naman natin siya, sabi ni Ruben yata. Tuhok, ihawon natin, benta na lang natin. Kasi may dadalang mga merchandiser, mga kalakal. Benta na lang natin. Binenta na ng ilang pirasong pilak yun. Nakita niya may similarity. Si Jesus, ibinenta ni Judas. Yung 30 pesos o siya. Kaya ang ganda ng Bible. Si Joseph, binenta rin siya. Ito na, sa panahon nila, pag ikaw ay slave, alipin, ibibenta ka doon, ano ka sa marketplace, nakaparada kayo ron. Parada kayo ron sa mga may ganyan. Sabi nung kaibigang pastor, yung mga babae doon, nakarating ko na nadaanan yun. Yung mga babae doon parang maliit, madadaan, lalakad kayo sa mall, sa ano. May mga nakalagay doon sa block na sa lamig. Hubad talaga. So mamimili ka doon kung sino may gusto sa kanila. Kung sino yung gusto mo sa kanila. So kung mapera ka, siyempre, piliin mo yung maganda. Flawless. Si Joseph, Nung iparada doon. walang damit. Kasi doon nila makikita kung meron kang eczema, hag-hag, bully. Siyempre, ikaw pipili ka ng alipin, may ano, wag na, may virus yan. So, si Joseph, flawless yan. Wapo, magandang lalaki, kaya nga yung bumili sa kanyang ano, natokso yung babae. Gusto, si Pia, si yan, hubad. The same time nung si Jesus ay mamatay, hubad din, hubad. Pati kasi yung kahihiyan natin, tandaan niyo mabuti, yung kahubaran natin, kasama yun sa binayaran ni Jesus. See? Wala siyang tinira. Lahat ng guilt, lahat ng condemnation, lahat na yung pinakakakahiyang parte ng buhay mo, binayaran niya ni Jesus. Kaya doon sa kamusa dito, kubal siya talaga kasi yung kahihiyan niya, yung kahihiyan mo, pinroksihan niya. Nakawa niya. Roxy na. Lahat. Isipin ko gano'ng mabuti ng Jesus. Hari ng mga hari. Papayag ba naman niya na gano'n-gano'n? Pero pumayag siya. Kasi ang tinatayuan niya, hindi sarili niya, kundi tayo. One by one, tayo. Lahat. Kaya yun ang mensahe eh. Bakit kinakailangan niyang maging tao? Para maramdaman niya yung lahat ng problema ng isang tao. Kaya lahat po ng dinagdadaanan natin, magandang balita, lahat po yan dinaanan ni Jesus. Kaya kung meron kang problema, kay Jesus ka lalapit. Kasi alam niya paano kanya sasagutin. Why? Tumaan siya diyang bilang tao. Amen? Napakulutin mo. Jesus born. Sabi ko niya. I-activate. The last part. Christ for the Mass, Christmas. Jesus born to die for us. Tunay na mensahe ng Pasko, merong isang Kristong ipinanganak dahil dapat siyang mamatay or never, dapat siyang mamatay para sa iyo. Kung magsiselebrate man tayo ng Pasko at naiintindihan ko natin ito, I believe doon parang magiging meaningful. It is not the date. Hindi ko yung December 25 ang mahalaga. Ang mahalaga, mayroong isang Kristong pinanganak para mamatay dahil sa iyo. Amen? Kaya, ang sarap.
tayong inahon sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Bakit? Dinaanan niya yun. He was tempted in all points. Sabi ko doon, siya ay sinubok, tinukso sa lahat ng bagay. Kung kaya ka rin niyang iligtas, sabi mo ng Bible, sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Why? He was 100% man during the time. Kaya siya naging tao. Kung walang Kristo, walang pastor. Kaya for me,